Let's get an update on the Duterte family from News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, good morning. Hello sa inyo. Ayan, loud and clear na ba yung boses Yes, ko? we can hear you loud very and clear okay. and very bright ang video. Bril, I'd like to start off, Bril, with Baste, Mayor Baste Duterte. No? Ano na yung update sa plan niya ng pagbisita sa kanyang ama? Alam nyo, Diego, Angela, nandito tayo ngayon sa harap mismo ng bahay ni former President Rodrigo Duterte, dito nga sa Doña Luisa sa Barangay 74 A, Davao City. At pasado alas 10 sa gabi nang dumating dito si Davao City Mayor Baste Duterte para tignan kung ano ang sitwasyon dito. Kasi kagabi nga, nagsagawa dito ng prayer rally, nag-alay ng dasal, panalangin ang mga homeowners dito sa Doña Luisa Subdivision. At hindi lang sila, unti-unti ding nagsigatingan kagabi. Ito nga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nga, may lumabas na istorya at nakarating nga ito mismo sa kampo ng mga Duterte. Kaya nandito kagabi si Mayor Baste Duterte para tignan kung anong sitwasyon dito kasi nakarating silang kampo na i-raid daw ang bahay ni former President Rodrigo Duterte kagabi dito sa ating sa likod ng ating kinatatayuan ng otoridad. So maraming tao dito nakaantabay kagabi, mga supporters, and ang dami talaga, and may mga security din dito na nakita tayo kagabi para i-cover itong nakatakdang pag-raid ng bahay ni former President Rodrigo Duterte. Pero hindi pa malinaw kung bakit nila i-raid. Pero pinabulaan naman ito ng PRO 11 at hindi daw ito totoo. At ang sabi naman ng Davao City Police Office, fake news daw ang nasabing pag-raid ng bahay ni former President Rodrigo Duterte. At nandito din kagabi yung ilan sa mga abogado ng mga Duterte at mga barangay captains dito sa Davao City nakaantabay if ever nga totoo yung pag-raid dito sa bahay ni former President Rodrigo Duterte. And kagabi, nakausap natin si Mayor Baste Duterte at sabi niya nagaling umano siya sa Maynila at para mag-process ng kanyang mga dokumento para pumunta doon sa the Netherlands para kumustahin at tignan ang sitwasyon ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustudiya na ngayon ng International Criminal Court. Nang malaman niya ang nasabing istorya na i-raid itong bahay ni former President Rodrigo Duterte ay agad siyang bumalik dito sa Davao City para tingnan. Nang makita niya dito, maraming tao, so nagpapasalamat siya sa mga Davaoenyo na sumusuporta sa kanilang pamilya. At sabi din ni Mayor Baste kagabi na wala siyang question at nirerespeto niya ang trabaho ng mga pulis. Pero ang hindi niya lang nagustuhan itong administrasyon ngayon kung paano nila inaano itong batas, ipinapatupad itong batas. Yun yung sabi ni Mayor Baste Duterte. At dagdag din ni Mayor Baste na gusto niyang kausapin doon sa the Netherlands ang kanyang ama, gusto niyang makita na buhay pa. Kasi nga with the medical condition ngayon ni former President Rodrigo Duterte, baka anumang oras umano, sabi ni Mayor Baste, ay pumanaw ito at hindi niya makikita nga buhay pa ang kanyang ama. Kaya yun yung sadya talaga niya doon na pagpunta sana niya sa the Netherlands. Pero bumalik na siya dito dahil may nakarating na balita sa kanya na i-raid ang kanilang bahay or ang bahay ng kanyang ama dito sa Doña Luisa Subdivision dito sa Davao City. Balik sa inyo. Bril, si Kitty Duterte din daw nakausap mo kagabi. Ano yung mga naging napagkwentuhan ninyo? Yes, tama ka nga dyan, Angela. No? Eksklusibo nating nakausap mismo ang anak ni former President Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte. At ang sabi niya ay dapat daw maging alerto ang mga Davaoenyo, ang mga tao sa posibleng pag-raid dito ng otoridad sa kanilang bahay dito sa Davao City. At sinabi din ni Kitty Duterte na hindi muna pwedeng sa publiko kung nasaan sila ngayon ng kanyang inang si Hanilet Avancenia for their
security purposes. At sabi din ni Kitty Duterte kagabi na huling nakausap niya ang kanyang ama doon sa the Netherlands at ang sabi niya ay mag-isa lang daw sa detention cell. Ito nga kanyang ama, tapos walang mga guards, walang mga doktor at may cellphone may cellphone daw na dala si former President Rodrigo Duterte doon pero hindi nila alam kung ipinapagamit ba sa kanya ng mga tauhan doon ng International Criminal Court. Kaya labis ngayon ang alala ng kanyang anak na si Kitty kung ano ang sitwasyon ngayon doon sa the Netherlands ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Really, I'd like to ask kung updated din sila sa mga linalabas ng report from the ICC because yesterday si former Secretary Medialdea medyo nagpanic dahil hindi daw nahanap si PRRD. Pero lumabas naman ng statement ng ICC na no less than the President said he is okay kasi nag-request ng medical treatment, nasa hospital naman daw siya. Because if Kitty is worrying na wala daw doktor or no guards, hindi ba sila nakakausap or find a way na makausap niya yung ama niya na nasa hospital naman and is in good health according to no less than the President? Yun nga, tama kayo dyan, no? Hindi pa nakakausap mismo sa telepono or sa video call or sa video chat itong si former President Rodrigo Duterte. Tanging nakakausap nila lang doon sa the Netherlands, ang kanilang komunikasyon ay itong kanyang mga kapatid na nandoon na sa the Netherlands. Ito nga si Congressman Pulong Duterte at si Vice President Sara Duterte at maging si Executive Secretary Salvador Medialdea. At sabi ni Kitty Duterte na wala pa sila doon sa the Netherlands. Plano pa nilang pumunta doon pero hindi niya sinabi kung nasaan na eksakto ang kanilang lokasyon sa ngayon. Yeah, Bril, Bril, siyempre, madami taga Davao ka. Ano ba ang general sentiment na ngayon ng now on its a few days after na aresto si former President Duterte? Ano nang pakiramdam ng mga taga Davao? Because ang daming usap-usapan, siyempre, we'd like to clear it with you, na medyo nagbi-build up daw ang anger dyan at baka anytime magkaroon ng mga massive rallies laban sa administrasyon ni PBBM. Ano ang nakikita mo dyan, Bril? Alam mo, Diego, kumalma na sana itong ang mga Davaoenyo dito sa lungsod sa pagkaka-aresto kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero naging na naman sila ngayon nag-react na naman sila sa bagong balita na i-raid na naman daw ito nga bahay ni former President Rodrigo Duterte. Kaya isa-isa silang pumupunta dito sa bahay. Simula pa kagabi hanggang sa ngayon, may nagsisidatingan pa din dito ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. May nakausap tayo kanina, nagaling pa sila ng Coronadal sa South Cotabato. Pumunta lang sila dito para ipahayag ang kanilang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagtutol sa pagka-aresto sa kanya ng ICC. So, alam nyo, dito sa iba't ibang lugar sa Mindanao, sa Cotabato City, Kidapawan City, sa Surigao, Agusan, sa Zamboanga, may nakikita tayo sa social media na nagrally sila in support to former President Rodrigo Duterte and the Duterte's family. Hindi lang dito sa Mindanao, pati doon sa Visayas, sa Cebu City, sa Dumaguete. Kaya nagsisilabasan ang mga tao tuwing gabi at nag-rally sila at nagno-noise barrage in support kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi naman ni Mayor Basit Duterte na maging kalmado lang ang publiko at huwag silang mag-alala sa pamilya Duterte kasi kayang-kaya daw nila ang laban na to na kanilang hinaharap ng kanilang pamilya ngayon. Lastly, Bril, kasi tutuloy ba ang selebrasyon ng Davao Day this coming weekend? Pupunta ba dyan? Maasahan ba natin pumunta dyan si Senator Bato de la Rosa, si Mayor Baste habang inaantay niya ang kanyang visa? Alam mo, ang araw ng Davao ngayon dito, medyo hindi namin nakifeel ang selebrasyon ng araw ng Davao ngayong taon. Kasi nga, ito nga ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga activity, medyo wala ng gana. Kung mapapansin natin sa mga post ng mga Davaoenyo, parang hindi na sila masaya sa celebration ngayon ng araw ng Davao dito. At wala tayong nakikitang mga masyadong big activities
dito sa Davao City. Hindi man kansilado ang mga activity, tuloy na tuloy, pero yung mga Davaoenyo parang wala nang ganang lumabas ng kanilang bahay to celebrate ang araw ng Davao. They will say na sa bahay nilang sila magpipray for the good health of former President Rodrigo Duterte. Alam mo, ang highlight sana ng activity ng araw ng Davao is ngayong Sunday, kung saan may isasagawang parada at initially nakaschedule si Vice President Sara Duterte na dumalo. Pero recently lang, dahil sa pagka-aresto ni former President Rodrigo Duterte at bumalik siya or pumunta siya doon sa Netherlands, ay kansilado na ang kanyang pagdalo sa celebration activity ng araw ng Davao. At ngayong Sunday, December 16 ng gabi ay magkakaroon din ng isang peaceful rally. Instead of it's a happy moment, pero ang celebration ngayon ng Davao City puro mga peaceful rally, prayer rally, vigil rally ang nakikita nating mga activity ngayon in connection sa araw ng Davao. Oy, Bril, before we let you go, I'd like to ask pala yung comment ni yung life partner ni President Duterte, si Hanilet, no, about yung possible na yung police daw, yung SAF na babae, na officer na nabukulan, possible na magkahain na daw ng kaso laban sa kanya. Did you hear any comment from her? Yes, Diego, no, kagabi nakausap natin si Kitty Duterte at natanong natin doon sa kanyang natanong natin sa kanya kung ano kung napaabot na ba or dumating na ba or alam na ba ng kanyang ina ang ito nga nakatakdang pagsasampa ng kasong direct assault ng PNP sa kanyang ina na si Hanilet Avancenia, kasi nga doon sa Villamor Air Base yung kasagsagan ng pag-arasto kay former President Rodrigo Duterte ay may isa siyang PNP staff na or SWAT na sinapak at nabukol sa kanyang noo. Pero ang sabi ni Kitty Duterte ay nakaabot na daw, nakarating na sa kanyang ina ang hinggil sa nasabing kaso. At ang ginawa nila ngayon ay nagko-consult na sila sa kanilang mga abogado if ever man na may ilalabas na kaso laban kay Hanilet Avancenia. All right, thank you very much, Bril. Stay safe. Please keep us updated sa sitwasyon dyan. That was a News 5 correspondent, Bril Montalvo from Davao City.